Okay. So, yung pinag-aralan natin yung Daniel chapter 2, yung hari na naginip, yung panaginip niya itong estatwa na to, itong rebulto. Yung ulo, gold, yung kamay sa kadibdib, silver. Tapos yung bandang tiyan, saka yung balakang niya is bronze o kaya brass. Tapos yung paa niya, yung hita hanggang binte, iron. Tapos yung paa niya, magkahalong clay saka iron. Tapos pinaliwanag natin based dun sa sinimulang ipaliwanag ni Daniel, yung ulo daw naging to is si King Nebuchadnezzar, which is siya yung king ng Babylon. So, siya nagre-represent ng gold. At sinabi, meron daw mga susunod na mga kaharian. At kung titignan natin yung world history, ang sumunod na kaharian na sumakop sa Babylon is Medo-Persia. Tapos, yung sumunod na kaharian na sumakop sa Medo-Persia is Greece. At yung sumunod na kaharian na sumakop sa Greece ay Rome. Yung Rome, walang sumakop sa Rome. Ang nangyari sa Rome is na disintegrate yung kaharian ng Rome, yung empire ng Rome. Naging divided Europe siya. So, yun yung nakita natin dito, yung paa na halo, yung clay sa iron. At nakita natin na itong estatwa na to ay nasira nung may dumating na bato, di ba? At yung bato na yon, nire-represent siya ng pagdating ng Panginoon, which is yung second coming. Tapos, pagdating ng bato, magiging bundok siya na malaki. I-establish yung kingdom ni God. Yun na yung magiging permanent na kingdom. So, ang mahalagang matandaan natin dito ay yung scope ng panaginip, which is nung panahon ni Daniel hanggang second coming na itatag yung kaharian ng Diyos. Okay? Kasi yan yung magiging consistent na message dun sa mga susunod pa mga prophecy. So, although nagsimula siya sa mga kaharian ng mga tao, natapos siya sa pagdating ng Panginoon at pagtatatag ng kaharian ng Diyos. So, yung summary na yun, maliwanag ba sa inyo? Okay? So, tandaan nyo ha, meron ditong 4 na kaharian, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Nahati yung Rome, may nangyari, tapos may dumating na bato. Okay? So, ngayon, ang pag-aaralan natin ngayong gabi ay yung Daniel chapter 7. So, sa Daniel chapter 7, ito yung mga makikita nating mga ginamit na symbols. Ang sabi is, sa dagat daw, may lumabas na 4 na mga halimaw. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Tapos yung pang-4, medyo kakaiba siya. May nangyari sa kanya. Babasahin natin yung Daniel 7. Ngayon, titingnan natin yung artist sketch ng mga lumabas na halimaw para lang ma-imagine natin habang binabasa natin mamaya yung Daniel chapter 7. So, yung unang lumabas is, ganito yung itsura niya. So, lion na may pakpak ng eagle. Wala pa siguro kayo nakitang ganyang animal sa zoo, di ba? Wala pa, di ba? Wala. Pero kung tatanungin ko kayo, ano ang leon? Ang sinasabi nila. Anong title na ibinibigay sa leon? The king of land. The king of the jungle, di ba? Oh, king of the jungle. Sa mga land animal, ang king is lion. Yung eagle? Ancient. King of the birds. Sa himpapawid naman, siya yung hari. So, itong beast na to is double
parehong hari, di ba? Double symbol ng pagiging hari. Oh, Yung pangalawang beast na lumabas is bear. bear also. Nakakita na ba kayo ng bear? Yeah. Oo. Yung sa sa tunay na buhay, hindi sa hindi sa Ay, hindi. Sa ano, di ba meron? Sa Dobutsuwe. Oo. sa Ueno ba merong bear? Meron po. Tapos meron din yung white na na bear, di ba? White bear. Ang kakaiba dito sa bear na to, mamaya makikita natin, meron siyang kagat-kagat dito. Tapos hindi pantay yung niya, yung pagtayo niya. Mataas yung kabilang balikat. Tapos yung pangatlo, ang itsura niya ganito. So, leopard. Leopard. Tapos meron siyang pakpak. Meron din siyang pakpak ng ibon. So, yung pang-apat, actually walang description yung pang-apat eh. Kaya ito na lang, imagine niyo na lang ganito yung itsura ng pang-apat. Okay? So, babasahin natin yung nakasulat sa Bible. Pupunta tayo sa Daniel chapter 7. Okay, habang nagsisimula tayo kanina, nag-join din si Arisa saka si Robert. So, welcome, Arisa, Robert. Hello po. Nagbigay kami ng summary kanina sa Daniel chapter 2. Opo. Wala kami sa Daniel chapter 7. Opo. Okay. Kasama ko rin po ngayon si Francis po. Oh, Francis. Good evening po. Good evening, Francis. So, nasa Daniel chapter 7 kami. Opo. So, ito yung babasahin natin, okay? So, nung Daniel chapter 2, sino yung binigyan ng panaginip? Chapter 2. Si Nibudkesar. Okay. Nibudkesar. So, si Nebuchadnezzar is hindi siya Christian. Hindi siya naniniwala sa Diyos, di ba? Ang tawag sa kanya isang pagano. Dito sa Daniel chapter 7, pag binasa natin, itong nasa verse 1, nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia. So, bago na yung hari. Si Belshazzar na yung hari. Apo siya ni Nebuchadnezzar. Okay? Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. At kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito. So, ang nanaginip dito sa chapter 7 ay si Daniel, okay? So, si Daniel, isa siyang Hebrew, di ba? So, aral siya sa salita ng Diyos. So, isang ma-share ko sa inyong principle sa pagbibigay ng Diyos ng propesiya sa tao is ibinabagay niya yung binibigay niyang message, yung ginagamit niya mga symbols doon sa taong binibigyan niya. Halimbawa, si Nebuchadnezzar, dahil hindi niya alam yung salita ng Diyos, ang alam niya lang, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga sinasamba, di ba? Yung mga ribulto. So, ang ibinigay sa kanyang symbol para maintindihan yung yung message na binibigay sa kanya, yung isang bagay na maiintindihan ni Nebuchadnezzar. So, pag nakita ni Nebuchadnezzar na mayroong isang ribulto na malaki na gawa sa mga metal, ang unang papasok sa isip niya, yung mga ribulto na sinasamba nila. Itong si Daniel, alam niya yung salita ng Diyos, kaya ang ginamit na simbolo ng message na binigay sa kanya, merong hawig o makikita mo doon sa salita ng Diyos. At pag tinignan mo itong background, itong message na binigay sa kanya, yung mga elements na ginamit is yung ginamit sa creation.
Yung merong tubig, merong mga animals, di ba? So, ibinagay dun sa tumanggap ng message, yung message na ibinigay ng Diyos. Yun yung napakaganda sa sa wisdom ng Panginoon. Primarily, yung message na ibibigay niya para dun sa tumanggap ng message. Mahalagang prinsipyo ito kasi tayo ngayon na nagbabasa nitong propesya na to, dapat tignan natin itong propesya na to sa mata ni Daniel. Hindi sa mata natin. Di ba? So, dapat intindihin natin yung mensahe na binigay sa kanya base dun sa kultura sa panahon ni Daniel. Hindi sa panahon natin. Na nakuha niyo yung unang na sinabi ko? Opo. Okay? Okay. Punta tayo sa verse 2. Sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang 4 na hangin ng langit na humihip sa malaking dagat. So pag sinabing 4 winds, di ba? 4 winds of heaven, ibig sabihin lahat ng direksyon. Tapos hangin. Nung Tuesday, ni-review natin, di ba may binigay ako sa inyong listahan ng mga symbols na ginagamit sa prophecy. Ang sabi natin, yung hangin ay nagre-represent ng Commotion, wind of war. mga strife, mga pangyayari sa buong Yes, drive. mundo, di ba? Yes. Tapos humihip yun sa malaking dagat. At pag Yes, sinabi nating dagat, although maraming isda sa dagat, ano pong mas marami sa dagat? Tao, people. Sa dagat maraming tubig, di ba? Tubig. At yung nakalagay doon sa binigay ko yung listahan, sa prophecy, pag sinabi nating water, nire-represent siya ng people, maraming tao. So, dito nanggaling yung mga beast, yung mga halimaw na nakita niya. Okay? So, verse 3, at 4 na malalaking halimaw, so yung number, 4. Dito pa lang, makakakita na tayo ng hawig dun sa nabasa natin sa Daniel chapter 2. 4 na malalaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. So, ibig sabihin, itong halimaw na to, which is nagre-represent din siya ng kingdom, di ba? Galing sa lugar na maraming tao. So, again, iisipin natin ito, nung panahon ni Daniel, paano tinitingnan ni Daniel ito, di ba? Tapos, pag sinundan mo yung history, nung panahon na nangyari ito, kung ano yung matao ngayon is hindi maraming tao dati, di ba? So, ngayon, sasabihin natin, maraming tao sa Amerika. Pero nung panahon nila, pwedeng hindi maraming tao sa Amerika, di ba? So, titignan natin yung history. Kailan ba nagkaroon ng maraming tao sa Amerika, halimbawa? O sa Pilipinas, kailan nagkaroon ng maraming tao sa Pilipinas? O sa Europa, kailan nagkaroon ng maraming tao sa Europa? So, i-consider natin yan. Kakailanganin natin yung konting background sa history dito. Okay. Verse number 4. Ito yung unang halimaw na bumangon. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. So, naalala niyo yung kanina, yung image? Yes. Leon na may pakpak ng agila. Okay? Habang aking minamasdan, ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. So may nangyari dito sa leon na may pakpak na ito. Ito yung nangyari sa kanya. Nahugot yung pakpak niya. Pag nahugot yung pakpak nung may pakpak, ano mangyayari dun sa... Babagsak.
Parang, babagsak, di ba? hmm, So, ibig sabihin, bumagsak ito, pero maitaas mula sa lupa. pinto. Tapos, galing sa pagiging halimaw, pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao. So, naging tao. At binigyan din ito ng isip ng tao. So, sa pagiging halimaw, sa pagiging beast, naging parang tao. Anong ibig sabihin nito? Parang si Satan. Parang si Satan, nahulog mula sa langit. Parang gano'n. Okay. So, ang isang clue na makikita natin dito is, itong Daniel chapter 7 is parallel siya o katulad siya dun sa Daniel chapter 2. Ah. So, kung itong unang halimaw na leon ay isang kaharian o nagre-represent sa king ng kaharian na yun, so makikita natin na pwede natin siyang Maybe tignan it's dito. the head of gold. Sino yung head of gold doon sa Daniel chapter 2? Si yung kaharian ni Nebuchadnezzar ba yun? Diba? Si Nebuchadnezzar, saka yung kaharian ng Babylon. Yes. Pag tinignan natin yung naunang chapter ng Daniel, halimbawa yung Daniel chapter 4, sa tingin ko last week tinignan natin siya. May nangyari kay Nebuchadnezzar. Yes. Naging parang So, tayo. si Nebuchadnezzar actually is pinarusahan siya ng Diyos kasi ano siya yung hinihila siya ng Diyos para bigyan siya ng pangunawa para malaman niya kung sino ang tunay na Diyos. Pero itong si Nebuchadnezzar is matigas yung ulo, mapagmalaki siya, di ba? Oh, yes. So, dumating yung panahon na habang naglalakad si King Nebuchadnezzar sa kaharian niya, pinagmamasdan niya yung ganda ng kaharian niya. Kasi maganda naman talaga yung Babylon. Ito yung sinabi niya sa Daniel chapter 4, sa verse 30. Nagsalita ang hari at sinabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan, bilang tahanan ng hari at para sa kalwalatian ng aking kadakilaan? So, pinagmamalaki niya. Sabi niya, itong Babylon na to, ako ang gumawa nito, di ba? Sa pamamagitan ng lakas ko, nagawa ko ito. So, makikita mo, proud itong si Nebuchadnezzar. At ang sabi dito sa verse 31, samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit, o Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinahayag, ang kaharian ay umalis na sa iyo. So, kinuha sa kanya yung kaharian. Ibig sabihin, hindi na siya hari, di ba? Di lang yon. Ang nangyari sa kanya, ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. So, hindi na siya sa palasyo titira siya sa labas, kasama yung mga wild animals. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka at 7 panahon, so may sinabi dito, 7 panahon, ang daraan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. So, itong nangyari kay Nebuchadnezzar, actually, nabaliw siya. Nawala sa katinuan yung isip niya. So, ayaw niya na sa palasyo. Pinaalis siya sa palasyo, sa labas na siya nakatira, kasama yung mga wild animals. Ang sabi nga dito, ang pagkinakain niya, damo, di ba? At sinabi, nangyari ito sa kanya 7 panahon. Sa Bible, pag sinabi mong 7 times, o isang panahon, o 7 panahon, ang ibig sabihin ng isang panahon ay 1 taon. So, 7 years siyang naging baliw, hanggang dumating yung pagkakataon
na kinilala niya ang Diyos. At makikita natin dito sa verse 33, kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo, na gaya ng mga baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasing haba ng balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon. So nakita niyo kung ano nangyari dito kay King Nebuchadnezzar. Hmm. Pero nung matapos na yung panahon, yung 7 panahon, yung 7 years, at sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at aking katinuan ay nanumbalik sa akin. So gumaling siya after 7 years. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman. So yung nagsasalita pala dito sa chapter 4, si Nebuchadnezzar. Budkisa. Nagte-testimony siya. Napansin niyo yung sinasabi niya dito? So ganito yung nangyari kay King Nebuchadnezzar. Sa pagiging hari, naging baliw. After nung panahon, 7 years na naging baliw siya, bumalik yung kanyang katinuan at naging hari uli siya. Pero ito, pagkakataon na to, kinilala niya na ang Diyos. So, nakuha niyo yung istorya ni Nebuchadnezzar? Opo. Okay? So, itong istorya na to, i-compare nyo ito dun sa binigay kanina sa 7. Daniel chapter 7. Ang sabi dito, yung leon na may pakpak ng agila, ang katapat nito sa Daniel chapter 2 is yung ulong ginto. So makikita nyo yung ginto, di ba? Siya yung pinakamahal na metal dun sa tributo. So dito naman sa hayop, siya yung pinaka-royal na animal, di ba? Leon at may agila. Tapos, yung nangyari sa kanya, nawala yung pakpak Umagsak. sa lupa, di ba? Pero after nun, naging Pinatayo ulit sa paa. gaya ng isang tao at binigyan ng isip ng tao. Okay. So, nakita niyo yung nangyari Oho. sa unang halimaw, okay? Mm. Pumunta tayo doon sa pangalawa. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa na gaya ng isang oso. Yan. Yung oso is bear. Bear. Pakita ulit natin yung itsura niya. Yan. Yan yung bear. Ito ay nakataas sa isang tagiliran. So dito makita nyo, hindi pantay yung kanyang katawan. May 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Okay? So, ito yung rendition ng mga artist sa kanya. Isang oso na hindi pantay yung balikat, yung tadyang, dito, mataas yung isa. Tapos sa bibig niya, mayroong 3 tadyang, mga buto to. So, ano kaya yung ibig sabihin nito? Pag binasa natin yung world history, makikita natin na itong pangalawang halimaw na to, ito yung kaharian ng Medo-Persia. Kaya tinatawag nating Medo-Persia kasi 2 kaharian siya na nagsanib puwersa. Yung kaharian ng Media at kaharian ng Persia. Kaya makita natin yung oso, hindi pantay yung yung kanyang tadyang. Kasi although unang lumabas yung kaharian ng Media, yung Medo-Persia, pero later on, mas naging malakas yung Persia. Kaya yung kaharian, mas kinilala siya bilang kaharian ng Persia.
kung tatanungin ko kayo, anong bansa ngayon yung tinatawag nating Persia? Iran. Iran. Iran Iran. yun eh. Oh. Iran. So, nasa Iran siya. Yung Babylonia kanina is Iraq. sa Iraq. Iraq, di ba? So, hindi Mm. naman buong Iraq, pero yung area na nasa pagitan ng Iraq sa Turkey, andun yung kaharian ng Babylonia. Mm. Itong Persia is nasa Iran. Okay? At kaya meron siyang 3 buto o tadyang na kagat-kagat. Bago siya naging malakas na kaharian, meron siyang sinakop na 3 kingdom. Mm. So, yung kingdom na yon is yung Babylon, tapos yung Lydia, saka Egypt. So, natalo niya yung kingdom na yon at siya yung lumabas na superpower ng panahon na yan. So, makikita nyo, parallel na naman ito dun sa Daniel chapter 2. So, itong oso is yung dibdib sa kakamay na gawa sa silver. So far, okay lang yung dalawang halimaw na nabasa natin? Oh. Malinaw ba yung pagkakahalin na nangyari sa world history? Okay. Opo. Verse 6. Pagkatapos nito, tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may 4 na pakpak ng ibon sa likod nito. Ang halimaw ay mayroong 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So, imagine nyo kung anong itsura nito. Ganyan. So, leopardo na may 4 na ulo, tapos may pakpak ng ibon. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng leopardo na may pakpak? Pag kanina, nung sinabi natin leon, king of the jungle, yung leopard. Ano yung leopard? Boy. Mm. Pag sinabi na nating leopard, ano ang pumapasok sa isip niyo? Pangis pa rin na hayop. Mabilis. Mabilis, di ba? Mm. Ang leopard is mabilis tumakbo. At especially itong may pakpak eh. Mm. So, mabilis siya. Di ba? At hindi lang yon, merong 4 na ulo. So, anong ibig sabihin nun? Pag tinignan natin yung world history, yung unang hari ng Greece na sumunod na kaharian, Mm. ang first leader nila, general nila, is si Alexander the Great. Ewan ko kung narinig niyo na si Alexander the Great. Mm. Yes. Pero pag tinignan natin yung world history, ang isa sa parang sinasabing yung bakit siya sumikat ng husto, bata pa lang siya, ibig sabihin mga nasa 20s pa lang siya, di ba? Ang bilis ng pagkaka-conquer niya nung sinasabi nating civilization ng panahon nila. So, ang lumilitaw na katangian nitong kaharian nito is yung bilis. Yung bilis ng pag-conquer nila, di ba? Pero itong si Alexander the Great, hindi na siya tumanda. Ibig sabihin, bata pa siya, namatay na siya. Mm. At yung pagkakamatay niya, biglaan. So, itong sinasabi ko sa inyo, pwede nyo itong tignan sa Google, di ba? At makikita nyo, ganito yung nangyari sa world history. Nung mamatay si Alexander, dahil nga biglaan yung pagkakamatay niya, tapos wala naman siyang pamamanahan, so ang pumalit sa kanya na pinuno nung kaharian niya is yung 4 na general niya. Doon natin maiintindihan, kaya pala yung ginamit na
na simbolo sa kanya is leopard na may pakpak tapos merong 4 na ulo. Kasi yung Greece, pagkamatay ni Alexander the Great, ang namuno sa kanya ay yung 4 na generals na naiwan ni Alexander. Okay, so pupunta tayo dito sa pang-4. Kasi gusto kong marating natin yung huli kasi importante yung yung itong pang-4 na halimaw na to. So, sa verse 7, nakalagay dito, pagkatapos nito'y nakita ko sa pangitain sa gabi, ang ika-4 na halimaw na kakilakilabot, nakakatakot, at napakalakas. So, itong halimaw na to is, wala siyang ma-compare na hayop dito. Ang sinabi niya lang is kakilakilabot, nakakatakot, at napakalakas. Ito'y may malaking ngiping bakal. Ayan, makita niyo na yan. Ito'y may malaking ngiping bakal, ito'y nananakmal at lumuluray, at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Ito ay kaiba sa lahat ng halimaw na nauna sa kanya, at siya ay may 10 sungay. Nakita niyo yung pagkakahawig nito doon sa pang-4 na kaharian doon sa Daniel chapter 2? Hmm. Ano-ano yung makikita nating parang clue ng pagkakahawig niya? 10 daliri. 10 tayo. Yung 10 daliri sa paa. 10 sungay. Ordinaryo, di ba? May 10 daliri yung mga paa natin. Hmm. Minsan, nagiging 11, pero ordinaryo, 10, di ba? Ayan. Itong halimaw na to, may 10 sungay. 10. Okay? At itong halimaw na to, may ngiping bakal. Yung sa Daniel chapter 2, anong metal yung pang-4 na na Yung paa. Ay, tawag dito sa binti. oo, ito, Kal. bakal, di ba? Hmm. So, kita na natin meron ng connection. Yung pang-4 na kaharian dito sa Daniel chapter 2, nagawa sa bakal, na later on nahati sa 10, yung sa daliri ng mga paa. Pagdating natin sa Daniel chapter 7, yung halimaw na to, na napakalakas, ganun din yung pagkaka-describe niya doon sa Daniel chapter 2, di ba? Yung Yeah. pang-4 na kaharian daw is kasing tigas ng bakal, malakas. Ito, merong ngiping bakal, at kaiba sa lahat ng halimaw, sa una-una sa kanya, may 10 sungay. Okay? So, dun sa binigay kong listahan ng mga keys para sa prophecy, pag sinabi natin sungay o horn, ano yung ibig sabihin nun? Ano yung symbol niya? Horn is king of kingdom or kingdom. Okay. So, king, kingdom, di ba? Yes. So, makikita natin dito na itong halimaw na to, na nagsisimbolize din ng kingdom, is meron siyang 10 sungay. Ibig sabihin, nagkaroon ng 10 kingdom. Di ba? At pag tinignan natin yung world history, ganun ang nangyari sa Rome. Nahati yung Rome sa 10 maliliit na kingdom. At nung pinag-aralan natin ng Tuesday, yung 10 kingdom na ton, yun yung mga barbarian kingdom na nasa loob ng Roman Empire. Na later on, yung mga tribe na yon, sila yung naging iba-ibang bansa sa Europa. So, just to review, anong bansa sa Europa yung napag-usapan natin ng Tuesday? So, Italy, France, France, Spain, Spain, Portugal, Portugal, England, England. Great Britain. Yung England is Great Britain. Great Britain na pala. Tapos, ano pa ba? Switzerland. Switzerland. Okay. So, dun sa 10 na yon, may makikita tayo ditong nangyari. Nawala dun sa Daniel chapter 2. Sa Daniel chapter 2, sinabi, merong 10 daliri, yung paa, tapos tinamaan na ng bato. Dito sa Daniel 7, meron siyang binigay na detalye. Itong nasa verse 8. Habang tinitignan kong mabuti ang mga sungay, narito,
lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. May strange na nangyari dito. May 10 sungay, sa gitna nila may lumitaw na isang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nabunot sa mga ugat. So, may 10 sungay, may lumitaw na isa, paglitaw ng isa, nabunot yung 3. Oh, Na-imagine nyo kung ano yung nangyari? hi. So, ito yung pang-apat na halimaw. Meron siyang 10 sungay. Ito. Pero, may lumabas na munting sungay, pero later on, lumaki din siya. Pagkalitaw niya, nabunot yung 3. Kaya ang natira na lang yung 7. So, ganun na nangyari. May kakaiba dito sa munting sungay na to. Sabi dito, narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. So, kakaiba nga yung sungay na to. Nakita niyo yung picture kanina. Meron siyang mata at bibig ng tao at nagsasalita ng kapalaluan. Anong ibig sabihin ng kapalaluan? Medyo malalim na Tagalog yan. Walang, Hindi ko alam. Nakarinig na kayo ng tao na kung magsalita is napakalakas, tapos yung mga sinasabi niya is hindi magalang, mga kabastusan. Okay. So, ito yung sinasabing kapalaluan. Yung taong kung magsalita is akala mo kung sino. Di ba? Parang mayabang po, ganun po. Oo, mayabang, nagyayabang. Di ba? So, ito yung munting sungay na to. May mata na gaya ng tao at isang bibig na nagsasalita ng kapalaluan o ng kayabangan. Di ba? Ngayon, sabi ni Daniel, habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. So, parang nagkaroon ng intermission dito. Habang tinitignan niya yung mga halimaw, tapos biglang parang nagbago yung vision. Ang sabi dito, habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo at ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. Sa Tagalog, parang ngayon ko lang siya binasa, lagi ko itong nababasa sa English, di ba? Pero itong nakalagay dito, matanda sa mga araw, sa English nito, Ancient of Days. At sa Biblia, pag sinabi nating Ancient of Days, sino ang sinasabing, sino yon? Yung Ancient of Days. Sino? God. God, di ba? Si God, pag sinabi nating Ancient of Days. So, itong pinapakita kay Daniel dito, merong throne na inilagay at umupo si God. Ibig sabihin, merong pinaghahandaan. Inihahanda yung trono, tapos si God, na siyang King of Kings, di ba? Umupo siya. At ang sabi dito sa verse 10, may dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom at ang aklat ay nabuksan. So, ito pala yung dahilan kung bakit inihanda yung trono. Naghanda sila para sa paghuhukom. Judgment. Okay? So, nakita niyo yung flow nung vision? May lumabas na 4 na halimaw. Tapos, nung lumabas yung 4 na halimaw, biglang merong intermission na pangitain.
vision, ang nakita doon sa pangitain, trono, umupo doon yung matanda sa mga araw, yung Ancient of Days, si God, at inihanda nila kung ano man yung kailangan para sa isang paghuhukom at ang aklat ay nabuksan. So, magsisimula na yung paghuhukom. Ito yung inilalarawan dito. Ngayon, naaalala nyo yung flow ng istorya doon sa Daniel chapter 2? Merong 4 na kaharian, dumating yung bato, Bato. na alam natin, yung bato is second coming. At yung second coming, ano mangyayari pagdating ni Jesus? Pagdating ni Jesus, ano ba mangyayari doon? Ito. Mababasa natin sa Revelation, Oo, sumawa. ni Jesus, dala-dala niya na yung gantimpala. Diba? Yung reward. Reward. O sa ginawa ng tao. Ibig sabihin, bago dumating si Jesus, merong judgment na nangyayari. Ang tawag natin dito, investigative judgment. Ito yung dinidescribe dito, yung paghuhukom. So kung titignan natin yung flow ng istorya sa Daniel chapter 2, after nung 4 na kaharian, dumating yung si Jesus, di ba? Judgment. Dito sa Daniel chapter 7, yung 4 na halimaw, lumitaw, tapos, ang nakita ni Daniel, naghahanda para sa paghuhukom. Yeah. Nakita niya pareho yung yung flow ng istorya? Pareho. Opo, Diba? pareho. So, pero meron pang ibang binigay na detalye dito. Verse 11. Ako'y tumingin dahil sa ingay ng mga palalong salita na sinasabi ng sungay. Ayan, yung maliit na sungay, nagyayabang, di ba? Naririnig ni Daniel. Nagpatuloy akong tumingin hanggang ang halimaw ay napatay at ang kanyang katawan ay winasak at ibinigay upang sunugin ng apoy. So, anong nangyari dun sa sungay? Na-judge siya, di ba? Dumating na yung panahon para hatulan siya at ang hatol sa kanya, ito, ang halimaw ay napatay at ang kanyang katawan ay winasak at ibinigay upang sunugin ng apoy. So, makikita natin dito, pareho din yung nangyari. Doon sa Daniel chapter 2, yung mga kaharian, nung dumating yung bato, nasira yung rebulto. Ibig sabihin, yung kaharian ng mga tao, nasira. Ang naiwan na lang yung kaharian ng Diyos, siya yung pumuno sa buong mundo. Dito sa Daniel chapter 7, after ng mga halimaw, nagkaroon ng paghuhukom, at resulta ng paghuhukom nito, yung judgment na to, itong sungay, itong little horn, ang naging hatol sa kanya, kamatayan o kaya pagkawasak. So far, pareho lang yung di ba? Yung flow ng story. Verse 12. At tungkol sa iba pang mga halimaw, ang kanilang kapangyarihan ay inalis, ngunit ang kanilang mga buhay ay pinahaba pa ng isang kapanahonan at isa pang panahon. So dito, makikita natin, meron pang nangyayari dun sa mga ibang bahagi nitong mga kaharian, di ba? Pagpunta natin sa Revelation, maiintindihan natin itong sinasabi sa verse 12. So sa ngayon, hindi muna natin siya pag-uusapan kasi wala pa yung ibang informasyon na kailangan natin, which is makikita natin sa Revelation. So, ang i-focus natin ngayon, itong ginawa nitong munting sungay na to. Sa verse 13. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito, ang isa gaya ng anak ng tao na dumarating kasama sa mga ulap. Itong salitang anak ng tao, sa English nito is Son of Man. Di ba? Kaninong pangalan yung Son of Man? Si Jesus. Si Jesus, di ba? Ito yung paboritong pangalan ni Jesus. Oh, Jesus. Son of Man.
Ang isa gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw. So dito makikita mo yung God the Son, si Jesus, lumapit sa matanda sa mga araw, God the Father, at God the iniharap Father. sa Kanya. Oo. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang kapangyarihan na hindi lilipas, ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So, ang nadagdag ditong detalye is itong judgment na ginawa sa verse 9 hanggang verse 10 hanggang verse 11. Wala ito doon sa Daniel chapter 2. Doon sa Daniel chapter 2, ang dumating agad is itong anak ng tao, si Jesus. Di ba? Dumarating kasama ng mga ulap. Ito yung second coming ni Jesus. So, before pala dumating si Jesus, merong mangyayaring paghukom. Mm. Napansin nyo dito? Yes. Merong paghuhukom na nangyayari sa langit. Mm. Ang resulta ng paghuhukom na yon, yung halimaw, napuksa, nawasak, at tapos, yung Dumating. coming. Itong sequence ng pangyayari na ito, makikita at makikita natin ito sa mga susunod na babasahin natin, lalong-lalo na pagdating natin sa Revelation. Kaya sinasabi natin na yung pagkakaunawa natin sa nakalagay sa Daniel, importante siya para maunawaan natin yung nakalagay sa Revelation. So, i-review lang natin yung flow ng pangyayari dito sa Daniel chapter 7. Merong 4 na halimaw na lumabas. Ano yung unang halimaw? Yung Leon, Leon, na ang simbolo niya is Babylon. Babylon, the bear. Yung bear, yung oso. Anong Oh, yes, also. Yung Media Persia, saka Persia. Oh, Medo-Persia. Yung pangatlong halimaw, ano yung Leopard. Leopard. Yes. Anong kaharian siya? Greece. Greece. Yes. Tapos yung pang-4 na halimaw, Yung sampung kaharian. Sampung. yung pang-4 na halimaw is hindi siya ma-describe. Kakilakilabot lang, nakakatakot at napakalakas. Tapos merong 10 sungay. Sampung. Anong kaharian yung halimaw na yun? Kaharian. Ano Yung pang-4 pito? na kaharian? Rome. Rome. Okay. No. Yung pang-4 na halimaw, siya yung Rome. Tapos yung 10 sungay, yun yung 10 kaharian na lumitaw galing na sa Rome. Okay? Na alam natin na ngayon, in modern days, sila yung country sa Europe. After nun, nagkaroon ng judgment. Wala pa itong second coming, ha? Kaya ibang judgment ito. Hindi ito yung i-announce yung judgment. Ito yung tinatawag nating investigative judgment. Bago maghatol, di ba? Kahit sa mga korte sa atin dito sa Earth, magkakaroon muna ng investigation, di ba? Kaya nga meron ditong aklat. Iimbestigahan muna at lahat ng pangalan natin lilitaw dyan. So, tatanungin, ito bang si Roland, anong ginawa dito sa mundo, di ba? Itong si Resi, anong ginawa sa mundo, di ba? Kuwai. I mean, walang exempted dito. Si Ivy, si Grace, si Iris, di ba? Si Arisa, si Francis. Lahat ng pangalan natin lalabas dito sa paghuhukom na to. At pagdating ni Jesus, dito sa bandang huli, yung Son of Man, dala-dala niya na yung reward. So, natapos na yung investigasyon, yung judgment, susunod, i-announce na kung ano yung resulta ng judgment. Mangyayari yon sa second coming.
Okay? So, alam ko medyo mabilis yung pagkaka-describe natin, pero yun yung panaginip na binigay kay Daniel. Ngayon, ibinigay din yung paliwanag. So, tignan natin kung yung pinaliwanag ko sa inyo is magtutugma doon sa sinabi kay Daniel. Verse 15. Tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking espiritu ay nabalisa sa loob ko at binagabag ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo roon at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Kaya't sinabi niya at pinaalam sa akin ang kahulugan ng mga bagay. So, buti na lang, meron siya na pagtanungan. Isa sa mga anghel doon, di ba? Hmm. Ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. So, alam na natin ito, di ba? Ngunit tatanggapin ng mga banal ng kataas-taasan ng kaharian at aangkinin ng kahariang magpakailan paman. So, ito yung naging resulta. Yung kaharian na yon, mawawala, aangkinin ng kaharian magpakailanman, di ba? Yung tinatawag nating kingdom na itatayo ni Jesus. Pagkatapos, ito si Daniel, sinabi niya, pagkatapos ay ninais kong malaman ng katotohanan tungkol sa ikaapat na halimaw na kaiba sa lahat. So, naging mas interesado si Daniel doon sa pang-apat na halimaw. Sa totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumuluray at niyuyurakan ng mga paang nalabi. Verse 20. At tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo, at ang isa pang sungay na sumibol, na sa harapan nito ay nabuwal ang tatlo, ang sungay na may mga mata, at bibig na nagsasalitang may kapalaluan, na ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang mga kasama. Napansin niyo dito yung sinabi ni Daniel? Yes. Yung sungay na lumitaw nung huli, although ang tawag sa kanya is munting sungay, pero ang sabi dito ni Daniel, ang anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. So, ang sungay, sabi natin is mga kaharian, di ba? Yes. Ang sabi ni Daniel dito, yung lumitaw na munting sungay, parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Ibig sabihin kung sino man itong munting sungay na to, actually, mas makapangyarihan siya kaysa sa mga kasama, mga naunang sungay. Okay? Habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Itong verse 21. Yung sungay o sino mang kapangyarihan kaharian na ito, nakipagdigma sa mga banal, sa mga saints. At sa Bible, pag sinabi nating saints, hindi mga patay na mabubuting tao ang saints. Sa Biblia, pag sinabi nating saints o mga banal, mga buhay na tao ito na nagpasakop sa Panginoon. Oh. Yun ang saints sa Biblia. Mga believers, mga taong naniniwala sa Diyos. Okay? Hindi yung hindi yung mga santo hindi mga taong namatay na sinabing mabait o kaya may miracles tapos naging santo. Hindi yan. Sa Biblia, pag sinabi nating saints o banal, mga taong buhay na naniniwala sa Diyos. Kaya pag binasa niyo yung mga letters ni Paul sa New Testament, pag mag-greet siya doon sa susulatan niya, sasabihin niya, to the saints who are in Corinthians. Ibig sabihin, yung mga Christians, yung nasa simbahan sa Corinthians, di ba? Yun ang tinatawag niyang saints. So, itong sungay, nakipagdigma dun sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanya. Ibig sabihin, pinersecute niya yung mga tao ng Diyos. At parang nagtagumpay siya. Ibig sabihin, nagtago yung mga banal, di ba? Kasi nga pinepersecute niya. Parang lumitaw na makapangyarihan talaga itong sungay na ito. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at paghatol ang ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan
ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. So, nagkaroon ng judgment, yung judgment in favor ng mga saints, kaya ibinigay yung kaharian doon sa mga banal. Yun yung mangyayari, di ba? Pag dumating na yung second coming. Yes. Ang sabi, yung mga meek daw, sila yung mag-i-inherit ng earth. So, pag nagkaroon na ng second coming, yung lalo na yung execution ng judgment, yung mga masasama, mawawala na, ang matitira na lang, yung mga righteous, at sa kanila ipamamana yung kaharian. Verse 23, ganito ang kanyang sinabi. Pinaliwanag na kay Daniel kung ano yung ibig sabihin ng panaginip, yung lalo na yung pang-apat. Ang ika-apat na halimaw ay magiging ika-apat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin nito ang buong lupa, yuyurakan ito at pagluluray-lurayin. So itong kaharian na to, global. At yun yung nakita natin na Rome, di ba? Naging malaking empire ang Rome. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari. Alam na natin ito, di ba? Yung 10 tribe. At may isa pang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa sa mga nauna, ang kanyang ibabagsak ang 3 hari. So, nang lumitaw ito, pag tinignan natin sa world history, may 3 tribe na extinct na ngayon. Hindi na natin sila makikita sa balat ng lupa. Familiar kayo, halimbawa, alam niyo yung word na vandalism? Hindi. Hindi. Pag sinabi nating, yung mga estudyante nag-riot tapos nag-vandalize. Ano ibig sabihin nun? Nagsusulat. Ano yun? Sinusulatan yung mga kumbaga kunwari, yung mga dingding or ano ba yun? Oo, yung sisirain o kaya bababuyin, di ba? O maglalagay ng kung anong graffiti, di ba? Mas mataas yung lugar. Kaya nila tinawag na vandalism yun. Hinango nila yan dito sa tribo na Vandals. Kasi mga barbarian to yung mga Vandals. So yung mga Vandals, isa ito sa mga tribo na nawala nung lumitaw itong sungay na to. So pag tinignan natin sa world history ito, makikita natin around 538 AD, between 530 to 538 AD, dito nawala yung 3. Yung Vandals, yung Heruli, saka yung Visigoths. Ito yung 3 tribo na nawala. Ito itong isang sungay na to. At ang sabi sa verse 25, at siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. So, makita natin ito. Dahil nga nagsasalita siya ng kapalaluan, hindi lang sa mga tao, laban sa kataas-taasan. So itong munting sungay na to, kinalaban niya ang Diyos. So, kinalaban niya ang Diyos, pinersecute niya yung mga tao ng Diyos, at sabi dito, kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Yung previous lesson natin, pinag-aralan natin yung 10 Commandments, di ba? Yes, yes. So, sa 10 Commandments, aling kautusan sa 10 Commandments yung may kinalaman sa panahon, may kinalaman sa time? Sabbath day. Yung Sabbath day, di ba? Ano yung 4th commandment? Magsimba ng Sabado. Sabi doon, remember the Sabbath Remember the to keep it holy, di ba? Yes. At pag sinabi nating Sabbath, anong araw yung Sabbath? Sabado. Sabado, yung ikapitong Yes. araw. Yes. So, itong munting sungay na ito, sabi dito, iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. So, kung sino man itong sungay na ito, binago niya. Binago niya yung kautusan, binago niya yung panahon. So, imbis na ikapito, binago niya, ginawa niyang
unang araw ng linggo. Unang araw. Oh, yes. At ano yung pangalawang kautusan? Pangalawang kautusan is, mga ba yan? Eto. Hindi ko alam. Ang sabi Remember. ng pangalawa is, huwag kang gagawa ng inanyuan. Huwag kang masamba ng Gagawa Diyos. ng mga image, Oo. rebulto, at huwag kang yuyukod o huwag mo Yukod. silang sasambahin. Yes. Nabanggit ko na sa inyo dati na dati akong Catholic, di ba? Pag tinignan mo yung 10 Commandments na tinuturo sa Catholic Church, wala yung second commandment. So, ang first commandment is, yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang second commandment, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yung fourth commandment tungkol sa Sabbath, yun yung third commandment. So, makikita nyo na bago siya. So, i-research nyo yan. Tumingin kayo. Kaya minsan, pag tumingin ka sa internet, pag sinabi, ano ang ikatlong kautusan o kaya ano ang ikaapat na kautusan, makikita mo minsan iba. Ang dahilan ganun. Kasi yung pangalawang kautusan, nawala. Verse 26. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. At ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. So ito na yung nangyari after second coming. Ibinigay na kay Jesus, di ba? Yung kapangyarihan, yung kadakilaan, at yung kaharian ng Diyos, yun na yung pumuno sa buong mundo. Verse 28, dito nagwakas ang pahayag tungkol sa akin, akong si Daniel ay lubhang binagabag ng aking pag-iisip at ang aking mukha ay namutla, ngunit iningatan ko ang mga bagay na ito sa aking isipan. So kahit si Daniel mismo, sino nga naman ang hindi mamumutla dito sa nakita niya, di ba? Makakita ka ba naman ng mga halimaw? Tapos lalo na yung pang-apat, na may 10 sungay, tapos mayroong lumitaw na kakaibang sungay, may mata at may bibig, at nakita niya, nagsasalita ng palalo at nakipag-away pa sa Diyos. Okay? So, nakita niyo yung detalyeng ibinigay doon sa bandang huli? Na wala doon sa Daniel chapter 2? Nagkaroon ng maraming detalye kung ano yung mangyayari sa bandang huli. Na merong lumitaw na munting sungay, yung munting sungay na yon, pinersecute yung mga saints. Binago ang kautusan ng Diyos. Pero, bandang huli pa rin, dumating ang paghuhukom, iniligtas pa rin ng Diyos yung kanyang mga tao, yung mga saints. At ang katapusan pa rin sa bandang huli, yung kaharian ng Diyos ang nanaig. So, makikita natin, pareho yung Daniel chapter 2 sa Daniel chapter 7, nagkaroon lang ng detalye doon sa bandang huli. At itong detalye na to sa bandang huli, actually, sa panahon natin, aabutin tayo nito. Nangyayari ito. So, kumusta yung yung nakalagay sa Daniel chapter 7? Naintindihan niyo ba yung binigay na message kay Daniel? Naintindihan po. May na-curious lang po ako. Bakit po, iba po yung Bible po ng Catholic po? Bakit iba? Ano yung nakita mong pagkakaiba ng Bible ng Katoliko? Yung tulad po yung kaninang sinabi niyo po, yung wala po yung second. Yung Ten Commandments, okay? Tignan natin yung Ten Commandments.
Actually, sa Bible nila, sa Bible ng Catholic, pareho yung nakasulat. Opo. Pero pag itinuturo na, magkaiba. So, sa Exodus chapter 20, doon natin makikita yung Ten Commandments. Di ba? Familiar tayo dito. So, yung first commandment, ito yung nakalagay. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yun yung unang commandment. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran. Di ba? Hanggang dito. Ito yung commandment number 2. At ang number 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tapos yung pang-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ang ginawa sa Catholic Church, naalala ko nung nasa school pa ako, pareho yung first commandment ito, huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pero itinuring nila na kasama ng first commandment itong pangalawang commandment. So para sa Catholic, isa lang ito, pero siyempre pag ituturo na siya, ang binabanggit na lang ito, una. Hindi mo maririnig na itinuturo sa katikisim halimbawa. Katikisim yun yung Bible study book sa Catholic, di ba? Hindi mo maririnig na babanggit ito. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis. At siyempre, understandable kung bakit hindi nila babanggitin ito. Yes. Kasi pagpasok mo sa simbahan, Puro Katoliko, makikita mo agad yung mga ribulto, di ba? At makikita mo yung mga tao, nagdadasal sa ribulto, di ba? Ngayon, hindi nila binabanggit itong pangalawa, paano naging 10? Di ba? Yung COVID, 2. So, ang ginawa nila is yung pang-10, itong huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Ito yung commandment number 10 eh. Di ba? Ang ginawa nila, pinaghiwalay nila itong huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Ito commandment number 9. At ginawa nilang commandment number 10 itong sumunod. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa ang kanyang ito. So, in-split nila yung commandment number 10 para maging 10 pa rin. Kasi nga naman, hindi mo pwedeng sabihin na 10 commandments kung 9 lang siya. Di ba? So, yung nakasulat sa Biblia, pareho pa rin. Pero pag tinuturo siya, nawawala itong pangalawang commandment. At naaalala ko, pag itinuturo yung pang-4 na commandment, itong alalahanin mo ang araw ng Sabat, ang itinuro sa amin dati is, ipangilin mo ang piyesta ng Diyos. Yun, di ba? At pag sinabi, ano ba yung piyesta ng Diyos? Parang iba po ba yung nakasulat na word din po sa Bible na po? Pareho lang yung nakasulat na salita. Pero yung nakalagay sa mga study books nila, iba na yung words. Kasi naalala ko nung Katoliko ako hindi naman talaga kami nagbubukas ng Biblia. Ewan ko, marami sa inyo, either Catholic na yan o galing sa Catholic. Yes.
Hindi ko maalala na pag yung nagba-Bible study kami is nagbubukas kami ng Bible. Ang ginagamit namin is parang yung book catechism, yung teachings doon. Opo, kami po, hindi rin po kami nagbubukas ng Bible. Hmm. Pero yung tatay ko po, lagi po nagbabasa ng Bible, tinuturuan po kami. Siguro, ewan ko lang po. Depende po siguro sa tao. Mabuti kung ano. Kasi naalala ko nung college ako. Before nung college, bihirang-bihira talaga yung merong Bible study. Tapos biglang naglitawan yung mga grupo. Kasi nasa UST ako noon Catholic University yan, di ba? Naglitawan yung mga grupo na nag-i-study ng Bible. Kasi naging ano yan naging issue na yung mga Catholic hindi nagbabasa ng Bible. So nagkaroon ng mga grupo talaga ng mga nagba-Bible study. Kahit sa mga Catholic, naalala ko sa school namin, merong mga Catholic na meron born again, pero Catholic. Kasi nagsisimula na sila mag-aral ng Bible. Pero before nun, ang ginagamit lang kahit sa mga university, yung catechism. Tama. So, yun yung makikita mo na sa Ten Commandments, Opo. hindi nakalagay yung huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Nakasulat siya sa Bible, pero pag tinuturo, hindi na siya binabanggit. Ang babanggitin lang is, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Opo. So, kaya pag tinanong mo sa kanila, what is the fourth commandment? Ang sasabihin nilang fourth commandment is, honor your father and your mother. Parang may narinig po kasi ako dati na may iba po yung word na ginagamit sa Bible naman po ng Catholic. Meron din kasi silang iba-ibang translation. At actually, hindi lang words. Yung ordinary Bible is 66 lang yung books niya, di ba? So, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Sa yung official Bible sa Catholic, ang tawag doon is Vulgate, yung the Vulgate Bible. Actually, 72 yung books niya. Merong nadagdag na 6 na book sa pagitan ng Old Testament sa New Testament. Hindi ko masigurado kung kasama kayo yung pinakaunang lesson, nung kasama pa lang sila Resi, sila Gina. Pag-usapan namin na sa pagitan ng Old Testament sa kanang New Testament, actually may pagitan siyang mahigit 400 years. Ang tawag doon is yung silent age, silent era. Ibig sabihin, walang propeta na ipinadala ang Diyos. Pagkatapos ni Malakay, which is yung huling book sa Old Testament, ang sumunod na propetang ipinadala is si John the Baptist. So, yung pagitan nung huling aklat sa Old Testament saka sa unang aklat sa New Testament, merong pagitan na mahigit 400 years. Ngayon, dun sa Catholic Bible, sa Vulgate, merong 6 na books silang inilagay doon. Ang tawag doon is Apocrypha. So, yun, kaya merong mga turo sa Catholic na hango doon sa Apocrypha. Like yung Purgatory, doon nila kinuha yun. Ako hindi ko pa nabasa lahat nung nakalagay sa Apocrypha. Alam ko lang na meron doon yung Maccabees. Kasi naalala ko nung nasa UST kami, binasa namin yung Book of Maccabees. Yung Song of Songs. Parang may dinagdag pa na Song of Songs. So, yun, merong dagdag na 6 na books. Okay. Pero itong Ten Commandments, siyempre hindi naman nila pwedeng baguhin yung nakasulat sa Exodus. Kasi kahit sa Hebrew Bible, ito rin yung nakasulat.
May tanong. Nasagot? May tanong lang po ako. Okay, ano yung tanong? Yung pagsamba po ba sa mga inukit na images ng sa Catholic po, hindi naman po namin napag-aralan kasi Catholic po ako, di ba? Hindi po namin napag-aralan na sinasamba ko yung yung image, parang parang nagpa-pray lang ako at meron lang image. Ganyan lang po ang pagkakaintindi ko sa dati. Actually, yun yung binibigay na explanation ngayon. Kasi nga is, syempre, pag binasa mo kasi dito sa Exodus 20, malinaw naman na iniutos ng Diyos na huwag mo silang yuyukuran, huwag paglilingkuran. Ngayon, pag January 9, birthday yun ng nanay ko, di ba? Yep. Alam mo kung ano yung January 9? Black Master. Anong araw yung January 9? Ano yung mahalagang event na nangyayari pag January 9? King's Day. Black Master rin yata. Quiapo. Anong nangyayari pag fiesta ng Quiapo? Yan, birthday ng nanay ko yan. Birthday. Pero doon din nangyayari yung fiesta sa Quiapo Church, di ba? Yung Black po? Yung Black Nazareth po? Opo. So, yeah. Bata pa ako, nakikita ko na nangyayari yan. Ang ginagawa ng mga tao, talagang hinihipo nila, hinihimas nila yung yung estatwa. At may mga deboto nga, di ba? Pag sinabi nating deboto ng Black Nazarene o kaya deboto ni Saint Mary, di ba? Anong ibig sabihin ng pag sinabi ng deboto? O kaya nakapagdasal ka na ng Hail Mary? Opo. So, yung dasal na Hail Mary, kanino nagdadasal? Kay Mama Mary. Hail Mary, kaya nga, Hail Mary full of grace. Hail Mary. So, mahirap ikaila na hindi mo sinasamba kung ikaw ay nagdadasal sa isang bagay. Kasi kahit sa Biblia, nagdadasal lang tayo sa Diyos. So, pag nakikita mo yung mga tao, halos kahit mamatay, di ba? Kahit masaktan, mahawakan lang yung rebulto. Kaya nga po. Saka dati, dinadala din kami ng tatay namin sa Santo Domingo Church. At pagdating namin sa Santo Domingo Church, ang una-unang lalapitan talaga is yung rebulto sa may pinto. Tapos, pagdating mo sa harapan ng altar, di ba marami ding rebulto doon. Anong gagawin mo pagdating mo sa harap ng altar? Kailangan luluhod ka o kaya magsa-sign of the cross ka. Opo, ganun po. So, iniisip ko rin, bakit nga ba ginagawa namin dati yan? Tama naman po. Kaya nung napag-aralan ko ito nakasulat sa Second Commandment, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Huwag mong paglilingkuran, yung, alam mo, di ba? Pag binubuhat, di ba? Opo. So, may hirapan talagang ipaliwanag na, hindi naman namin pinaglilingkuran, hindi naman namin yuyukuran. Di ba? Taliwas yung sinasabi dun sa ginagawa. Kaya nga. Meron din po kasing ginagawa yung nanay ko naman na kasama yung mga kapitbahay nila na nagdadasal sila ng Mama Mary. Yung Black Rosary. Kasi inuuwi-uwi po sa bahay. Meron yan. Yung kasama kami sa Black Rosary. Black Rosary po, opo. Di ba? Ang sa Black Rosary, po. dala mo yung rebulto ni Mama Mary, di ba? Opo. Binabahay-bahay. Naalala ko pa yung kanta nun yung paborito namin kanta, yung pinakahuli. Ano yan? Si Maria. Yan. Pag narinig Yan. Nagkakantahan nga po lagi sa bahay.
Oo, pag narinig namin yung kanta na yun, ibig sabihin, ay malapit na matapos, magkakainan. Tapos na. Kaya hindi ko siya malimutan kasi nabanggit ko na sa inyo dati, di ba? Sa Kristan ako dati, Yes. assistant ako ng pare. Tapos active din kami sa Black Rosary. Hawak-hawak mo yung rosaryo habang nagdadasal, di ba? Opo. 10 Hail Mary, tapos pagdating mo doon sa malaking beads, Our Father, di ba? Yung sign of the cross po ba, mali po ba yan? Ang masasabi ko lang is hindi siya kasi sinabi sa Biblia na mag-sign of the cross tayo. So, hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ng sign of the cross. Although, nung Catholic ako is lagi ko siyang ginagawa. Hindi ko lang alam ngayon kung bakit. Kasi, ang sign of the cross is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos yung pang-apat, saan ba natin nilalagay? Sa pusod. Di ba? Para maging cross siya. So, hindi ko talaga malinawan kung ano yung ibig sabihin ng sign of the cross. Ang alam ko lang is walang itinuro sa Biblia na mag-sign of the cross. Thank So, you po. I mean, sa akin walang problema kung mag-sign of the cross. Hindi ko lang siya ginagawa ngayon kasi alam ko na hindi siya itinuro sa Biblia. Opo. Thank you po. Okay. May nagtanong din dati sa akin, si Emmy yata yung nagtanong na Si Gina mo, si Gina. si Gina, yung cruise ba, importante ba o hindi? Di ba? Yes. So, kung titignan natin sa Biblia, yung cruise, kaya lang siya naging importante dahil siya yung kasangkapan na ginawa para maisakatuparan yung pagkamatay ni Jesus. Yeah. So, ang importante doon is si Jesus, hindi yung cruise. Actually, yung cruise, ang simbolo ng cruise is kahihiyan. So, yun yung parang nakakahiyang pagkamatay na ipako ka sa cruise ng panahon na yun. So, kaya siya naging importante dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cruise. So, meron pa kayong question dito sa napag-aralan natin? Wala na ho. Malinaw na po. Malinaw siya? Oo, malinaw na malinaw. Hindi ba masakit sa ulo? Ay, hindi na. Exciting na. So, next Tuesday, ang pag-aaralan natin is yung Daniel chapter 8. Yes. So, Daniel chapter 8, bigyan ko lang kayo ng short preview. Ang binigyan uli ng panaginip si Daniel. Ang binigay naman sa kanyang panaginip is ito. Ang ginamit symbol is he-goat, saka ram. Diba? Pero yung he-goat, mayroong isang sungay, humaba ng gusto yung sungay. Ito. At mas maraming ibinigay na detalye sa bandang huli. At makikita natin habang tumataas yung chapter 8, chapter 9, mas maraming ibinigay na detalye, chapter 10, 11, 12, padetalye yung binibigay. Hanggang dumating sa chapter 12, ang sinabi na doon, tumayo si Michael the Archangel para ipagtanggol ang kanyang mga tao. At doon malinaw na kung ano yung gagawin ni Jesus para ipagtanggol yung tao. Malinaw din doon kung paano pinersecute yung mga saints. So, interesting siya kasi ang pinag-uusapan dito yung last days na, di ba? Which is panahon na natin ngayon. At mas magiging interesting siya pagdating natin sa Revelation. Kasi sa Revelation, ibang level na yung ginamit ng mga symbols doon. Pero, nagre-refer pa rin siya doon sa mga symbols na ginamit sa Daniel. Kaya, sinisigurado natin na maintindihan natin yung Daniel
bago tayo pumunta sa Revelation. Kasi maraming tinatanong ngayon, ito bang pandemic na nangyayari is nakalagay yan sa Biblia, di ba? Ano bang ibig sabihin nito? Malapit na ba talaga ang pagdating ni Jesus? Yun yung mga bagay na importante sa atin ngayon. Kasi na-experience natin. Gusto ko lang i-reiterate, ulitin, yung primary reason kung bakit ibinigay yung propesiya. Natatandaan niyo yung sinabi ni Jesus? Para Na sinasabi ko sa inyo, ngayon ito, para pag nangyari siya, anong mangyayari, anong gagawin natin? para manampalataya. Oo, para mas lalo tayong maniwala at manampalataya sa Kanya. Kanya. So yun yung primary reason ng propesiya. Hindi para maging magaling tayo manghula kung ano yung mangyayari susunod. Hindi yan. Ang binigay yung propesiya para pag nakita nating nangyari, which is nakita natin ngayon yung propesiya ang binigay sa Daniel, nangyari at nangyayari, mas titibay yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala sa Diyos, na yung sinabi niya sa Bible, nangyari at mangyayari in the future. Okay, so assignment, pakibasa yung Daniel chapter 8. At makikita nyo sa Daniel chapter 8, malinaw na sinabi din yung mga kaharian. Pinaliwanag na ng angel. Kasi nga sabi niya, alam niya na yan sa Daniel chapter 2, sa Chapter 7, so sinabi niya na. Pero, nagbigay pa siya ng detalye din sa bandang huli. Okay? Okay, so, okay na tayong magdasal para tapusin yung ating pag-aaral. Okay na po. Okay? So, let's have a word of prayer. Father God, once again, we would like to thank you for giving us this privilege of studying your word. We thank the Holy Spirit for guiding us, giving us wisdom. I pray for the people who have joined us in today's study. I want to pray for Grace, for Ivy, for Marlene, for Jenny, for Bessie, for Joyce, for Irish, and Robert, for Adisa and for Francis, for Ate Janet and Ate Joni. Please continue to honor their desire to understand your word better. And we pray that this will help us in our Christian life, especially now we are in a crisis. Please help us to prepare for your soon coming. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Good night. Pag meron kayong gustong pag-aralan na ibang topic, isabihin nyo lang sa akin para natin ma-prepare. Opo. Thank you po. Good night po. Maraming po salamat. Good night. Everyone. Sa inyong lahat. Thank you po. Night. Thank you, Bye-bye. Roland. Okay. Thank you, Roland.